Kini gitawag nato og mga kabataan, children in conflict of the law, no, na karon diha. So may pagpanikay-sikay mga kaigsunan sa tanan nga mga namati karon sa atong programa. Kini mga programa mga igsoon hatod kaninyo aron sa paghatag sa mga nagbagabagang mga impormasyon nga gikan sa sangguniang panglungsod nga dunay kalambigitan sa mga resolusyones ug mga ordinansa nga gipanday sa atong dakbayan o hilabi na usab sa pagtubag sa mga pangutana, mga kritisismo nga gibato sa sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Iligan. Gapang adlaw Brad, wala ta sa atong program. Apan salamat kayo kang Melvin Anggot, si Happy Hari nga kanunay nakigduyog nining atong programa dinhi. Gapang adlaw didto ta sa flag raising ceremony gumikan kay ang sangguniang panglungsod mao may host gahapon adlaw sa atong flag raising ceremony o gitambungan kini mga kaigsunan sa atong Mayor Celso Dirigencia o gingon man usab ang atong Vice Mayor Rudy Marzo og almost mayon tag almost kay namay duha nga wa ka-attend almost tanan nga mga membro sa council nitambong kayo didto sa mga flag raising ceremony. Ug gani Brad, gipadayag didto ang report ug unsa ang mga pila ka mga resolusyones o mga ordinansa ang napanday sa mga membro sa konseho. Murag usa ka sa mga top notchers. Bilib ko nimo, doktor gyud. Anyway, mitambong kagahapon adlaw sa atong flag raising ceremony, kay ang host lagi matud pa. Mao man ang atong sangguniang panglungsod to sa dito ang of course atong vice mayor o mga sakop sa sangguniang panglungsod og ang atong mayunindot kaayo tan-awon yan kana bang dunag yoy panaghiusa ang atong mga opisyalis no sa dakbayan siligan gikas mayor, vice mayor ag mga konsehalis no sa mga sa syudad sa Iligan kay para nato dapat mo uswag na gyud. Wala laing padungan ang dakbayan sa Iligan gawas lamang mao ang paglambo. So mao gina ang atong kuan ba? Mao gina ang atong direksyon unta no mamahimo natong direksyon no. Dinis dakbayan sa Iligan yan. So inana na siya. Dayon karong adlaw yan usa ka regular nga sesyon sa atong sangguniang panglungsod. So doon na po tayo mga resolusyones nga ipapasar no diya sa atong awanan sa sangguniang panglungsod. So ako Brad, mga importante po gayo. So duha ka mga resolusyon ang atong ipapasar. Una nga resolusyon katong kabahin sa pag-awhag sa atong housing board pinagis ni Mr. Roque ang atong human resource housing resettlement officer no housing resettlement officer HRO si Mr. Roque nga mo render og status report o update kabahin atong sindong funds nga katulitang core shelter assistance nga doon na pa nabilin nga 217 million 217 milyones ka pesos. So unsa naman to no unsa may update nini pila na kabalay ang natukod for sendong survivors ug uban pa ug pila na lang sad siguro kaha nabilin nga mga survivors nga wa pagiluna sa yuta o wa pay balay hangtod karon. Gikinahanglan na isang may balaan sa mga sakop sa sangguniang panglungsod. Of course. Kaduayan maghimo tag usa ka resolution opposing pagsupak no pagpakon ang Power Sales Agreement o PSA sa Iligan Light and Power Incorporated ILPI ug sa iyang sister company nga MIGSI. Kato atong gidiscuss last week ba? Mapalad Energy Generating Corporation o company sa kini ka sister company sa ILPI tungod kay kung maaprobar ang PSA Power Supply Agreement sa ILPI saka na usab ang atong bayranan sa kuryente karong mga panahon na. So mula ang atong resolusyon yan. Yaya na punta ba? Yaya na sab kayo. Anyway, doon na po yung resolusyon no? Ordinance, plano nga ipapasar si City Councilor Providencio Bong Abragan Jr. Importante ni. Importante kayo bahin sa pag-set o minimum wage sa ato mga trabahanteng casual. So kung kinsa to mga casual na mga trabahante karon buntaga, no paminaw mo kay dunay update o kalambuan nini atong awagan siguro si Councilor Bong Abragan no nga tawag din sa atong linyas telepono sa number
wa man ko number ko ni Councilor Abagan. Pamiliyog siguro ko, yan, no, matawagan nato sa Councilor Abagan. Atong text karon, atong text. Na ipa-contact na lang sa atong sibiyanan kay di ta makalusod sa England line, di ta makalusod sa England line para ma-interview nato unsa nay update ni kay doon na may giset nga minimum wage. Sa atong trabahante dias pribado, doon na gitawag nga minimum wage law, no? Doon na gitawag nga minimum wage law sa atong mga trabahante diha sa pribado nga sektor. Ang nag-set ni ang kining gitawag nga tripartite, no, nga pag-wage nini sa kining gitawag nga Regional Tripartite Productivity Wage Board. Mag-inana man siguro to, no? Doon ay DOLE, Department of Labor, doon ay Labor Representative, dayon of course doon na po management, sila mo ay nag-set sa gitawag nga productivity wage, no, o sa may minimum wage sa usa ka rehiyon, sa usa ka lugar sama pananglitan din sa dakbayan siligan. Diya na sa pribado nga sektor yan. Sa atong gobyerno nga sektor, of course, sa atong mga regular employees, nakaset man ang atong minimum wage. Dayon sa atong mga casual usab nga mga trabahante, doon na po plano ang Sangguniang Panglungsod, pinaagi ni Councilor Providencio Bong Abagan Jr. na mo sitar og minimum wage sa atong mga trabahanding kaswal, no, dinis dakbayan siligan. In effect ba, dili lang ang atong mga trabahanding kaswal ang apektado nini. Tingali pod astambod ang atong mga pribadong sektor. Siguro naapod tingali mga changes sa mahitabo. Anyway, naman sa itong linya, no, si Councilor Bong Abagan, ang atong chairman sa Committee on Labor, no, sa Sangguniang Panglungsod, para ato yung personal na makuha kaniya unsa nay update nini kalabigin sa iyang proposal o sugyot balaod no, proposed ordinance diha sa atong hawanan sa Sangguniang Panglungsod. Dagan kay malipay nini yan, of course, na atong mga trabahante, for sure dagan ginaminaw sa atong mga trabahanteng kasual karong mga panahon. Councilor Abagan, good morning. Yes, good morning, Councilor Ariel o Councilor Urbayan. Nadunggan ako sa radyo ang inyong i-discuss. O tinod ato ka nang paningkamutan yun, no? Sa pagkagani sa gahapon, ato mong subayon, kanina ko na ato ang rate sa itong casual sa government employees. Gikan pa na ato 1998, panahon pa ni Mayor Quijano. Kaya, diyan na nagsugod ang 200 ang pinakaubos. Kaya, ang kuhaan lang, wala na nakambyo. Diya po na yung mga classification sa ilahang posisyon. Busa dito nakayon sa ang atong casual karon nasa executive ordinansa sa panahon ni Mayor Quijano is nakategorize og administrative aid o administrative assistant. Nga ang ilang rate usubayan ta is 200 gikan sa administrative 1, aid 1 lamang sa administrative aid 6. Ang administrative aid 1 nag-sildo og sulan na 200 pesos lang. Ang pinaka taas ang administrative 6, aid 6 is naka-receive og mga silang sulan og 299 o 97.99. Okay, nakita nato ni sa kadugayan sa panahon o nagkadaghan po pamilya o tungkol nagkataas na gid ang standard of living, mahal na paliton, mahal na gasolina. Nakita nato nga ato gining ipataas ang ato pong minimum wage. Ano mo sab nga mabuhi po dato mga kaswal. Usa dito na trabaho na sila para panginabuhi. Wala man sila naghanap patay, hanap buhay wala. So, mao ka ng atong gipaningkamutan labi na sa mga administrasyon sa atong Sangguniang Panglungsod. Atong gipaningkamutan na atong ginang-subay sa usa kayuhan sa mga empleyado. O diyan na nato kay tungod sa COA resolution nagamando nga tanang ang minimum wage sa local government casual na nakabutang ito no employer relationship parihaon sa mga
kuan kani ato ang gitawag ang kanang kuan sa tripartite board, no? Wage board. Kanang gitawag nila regional tripartite and wage productivity board. No, ang minimum wage should be the same as sa private sector. No, ang private sector is receiving now, I think, 206 plus COLA of 10 pesos, that is 306. Na nakita na ito na away na po kayo itutong na kita na itong pang-gobyerno nga kasual nga pang-perbisyo. So, diya, yun na ito nga ato kasi sila adyasan. No, ato kasi sila adyasan. Pero magsukad sila din tanan gikan sa administrative 1 to administrative 6. Kung sulan nga 306 per day. Now, kung sumayon ta yan, naman tayo mga gipanday usab nga balaod. Kami usaman ko sa na-mention kuan dito sa itong pag-ihap sa itong ordinansa sa itong localization. So, localization is ordinance na tanan mga casual employees iligan. Ang Tagalog preference is katong mga residents iligan na naay barangay certificate o resident certificate o naausay voters ID. Now, gisundan na ito na siya katong unsa ang mga requirements sa project employee, mga specification o criteria. Na ordinansa nga gitawag ta nga governing guidelines ordinance. Sama atong kung na project ang mayor, kung naibutan nga ang project, at ito no, pilay appropriation kinanglan, pilay trabahante kinanglan, pila na period kinanglan, ang duration, o pila pinsa na mga empleyado diha, o sa mga skills ang mga empleyado o sa mga educational training ang empleyado o kaso. Kami to utilize and to maximize yun ang ibayad sa ato ang mga kasual. Kaya kung di na katugli sa bayan ng balaod, dahil magbayad kang 306, it would be unfair sa ato mga katawhan. Kaya labi nang may ingon dayon nga na-ghost employee. So kani wala na-ghost niya ni. Kaya masala na ginitanan, no? So karon po, katutong na-qualified, they are deserving to have this 306 as a minimum wage, the same as the minimum wage of the private sector's employee. Gaw, ato sa kang kuhan kadali, no? Interrupt ka, Jet, no? Nangutana lang ko, kining pag-set sa standard, asa ng gikan, no? Asa gikan ang pag-set sa standard, yun nakuha nato ng 296, and then ang kulang worth 10 pesos, o other than that, sa Region 10, no? Particularly, naman kita sa Region 10, sa private sector, appeal ba ninyo, bang mga LGUs po? Sa Region 10, yes. Kami kuha. Okay. Kuha Solution na natin. Circular o solution. Nagmando sa tanan na city, municipality na sud sa ato ang region. So therefore, we have to follow kaya taga-region ng good kansulorian. Lagi na siya matag tagsa ka rate na minimum wage. Yes. Depende na sa standard of living. Kaya nga no, auto ang ipangutanan nimo kay basig na naminaw po karon sa ubang mga lalawigan nga ang ila pong mga sulan, no, labi na sa mga munisipyo karon nga namati, ubos po nga wala po nakaset dito sa standard nga gustong ipaabot po sa Commission on Audit nga mutakdo sa ilahang memorandum. Yes, katong namati karon isa ka kasual sa gobyerno municipal ng siyudad na nasa region, sa Region 10. Ato sila ipabalo nga na circular resolution, kuha resolution number 2012-010. 2012-010. Dated September 18, 2012.
Okay, In other words, 2012 pa. it is applicable supposedly sa 2012 pa. Oo. Kaya nakabutang man diha nga ang wage adjustment kuno authorized mag-take effect kuno sa January 1 sa 2012. Pero tungod lagi nga tan-aon po nato ang sa pagkahintang sa pagludlanan sa atong gobyerno, depende lang po na sa gobyerno nga makakaya o maka-afford o makahatag yun, no? O saktong sulan na pinaagi ani nga resolution. Now, katong nakadungog niya dapat ilan ang bring up yung resolution. Kuha resolution, usbon ko, kuha resolution number 2012-010, dated September 18, 2012. Na gimando gid ha nga Nakabakay rate diha para at least na madunggan sa atong mga suking tigpaminaw gawa sa Iligan City kung pila pod kaha ang rate kung naa ka sa usa ka municipal nakas munisipyo. Okay. Ang nakabutan rin na the salaries of the job order employees in the commission will be adjusted in accordance, no, with the latest wage order issued by the regional tripartite wage board. So in other words, unsa man kay kaninong regional tripartite wage board nakalangko ba na sa private sectors, mga employees o mga government agencies sama sa dole kaning musician board diyan nakalambigit na sila tanan o different employers sa ato ang region, tanan kumpanya, mga managers o tanan pong representante sa mga laborers. So diya may sugutan kung angay ba parasaan ang ato ang minimum wage o dili sa mga tuiga. So kung magkauyong sila diya o patasaan pa nila suppose na lang by next year, patasaan nila ang 306 to 312, no? And the city of Iligan is obligated to follow that rate, but there must be an ordinance to effect para usab nga implementar kana nga wage order kay kaingon mo diri nga it should be in accordance. Kaya nakabutang man gud nga ang covered man gud, no? Job order employees whose service are not considered government service. Kanang casual, this is not a government service because there is no employer-employer relationship. Sa mga job order casual. Now, Councilor Odogan, putlong ka na ko. Kani bang ordinance nga plano nimong pandayon aprobahan, no? Karong mga panahona diha sa atong nawanan sa Sangguniang Panlungsod being the chairman sa Committee on Labor. Kabod ba ni tanan ang atong mga casual employees regardless sa ilang engagement, mag-job order man sila, casual permanent, so na casual, permanent casual, kana bitong RA, casual request for employment. Kabod ba ni siya tanan, Councilor? Yes, Councilor, ayun, okay, ano mo gumi? Ang ato mangong kuan is, that is an ordinance establishing the minimum wage of 306 to all casual employees, no? Hired through job orders, through plantilla, through project employment, no? Through job orders, no? Kanang plantilla ng RA, and through contract. So in other words, all kinds of casuals receiving 200 to 299 shall be given an increase of 306. So in other words, basta ubos, wala what kind of casual classification mo, sugod ka inyong salary mo po, patasaan na to. Okay. Daghan kayo malipay sa ato mga trabahanteng casual may tungod din. Unsa naman ang stage sa imong ordinance sa karong mga panahona? Kumanang siguro kag hearing ba or committee hearing, di ba? Yeah, this is due for the second and probably second akong paningkamutan kung muuyon ang mga atong nindot ng diyan. Nga ibutan natin ang second and for the third reading.
Aron ma-effect na po diretso ni kay we have to kuan this, we have to approve this because there is already a COA circular. Ang ato is only a governing ordinance. So, diri man ko nakabutang naman diri ng job order employees, no? Post order. So, ang ato is ibutang na to all casual, no? So, dapat pangutara? Kaning ko, okay, nag-set na ta og minimum wage, no, sa ato mga trabahanteng kasual diha sa City Hall. Dayon, doon na po napasar nato, pinaagi sa nimo, as chairman sa Committee on Labor, kabahay aning i-prioritize, no, kung mahimo ang atong mga iliganon nga mga trabahante nga dili na necessary mo adto paglaing lugar para mangita kay daghang may mga jobless pud intawon nato nga mga trabahante diri sa kuan sa qualified, no, nga mga trabahante diri sa may upo sa siyudad sa Iligan. So doon na naman to ordinansa na, di ba? Yes. So unsa may mahimo aning kuan ani doon na tayo minimum assuming ma-approve ni karong hapon, no? Dayon ang doon na po guidelines nga katulamang mga iliganon o kung botantes iligan o mga iliganon ang hatagan yung priority sa atong pag-hire sa atong mga trabahanteng kasual regardless kung ang hiring nini executive ba and legislative department. Okay. First ako i-clarify na, clarify na sa the word iliganon that implicates the blood relationship of iliganon. Pero ang resident of iligan, okay. This give preference to the residents of iligan. Resident po sa iligan. Okay. So, pag makuha na ito kaning ma-aprobahan na ito then the hiring of casuals and laborers, no? Co-terminus employees. So, gamit ganing ato atong gitang butang story na sa atin na ang permanent employees to work in illegal city na sa be katong in accordance katong atong itawag na mga criteria ng presidente. Pag ma-approve na yung rate, then mo-apply na kami sila dito. Kasi ato ang rate, no? Basta below lang sila sa 306, payo sa 200, automatically, the same level na sila 306. Nasa implication kung ma-approve na to. Ang effectivity ani Councilor Abogan kanus aman ang mo effect ning kuan imong atong bali ordinance nimo, of course pinaagi sa mo as chairman sa Committee on Labor kanus aman mag-solve gid. We will have this ordinance to be effective, no? Mahirap na siyang ma-implementar, no? Upon approval of the ordinance immediately. So 10 days after its approval, naananis kamot sa mayor ba yun o naananis ang pag-approval ni ini o ang pag-veto ni ini? Pagpirma ba niya? Pirmahan ba niya ang ordinance o iya bang i-veto, no? Pero ko akong pag-gaon na iya ginipirmahan kay in fact, tungkol sa itong resolution at September 13, 2013, mag-iawag na ito nga ang city mayor at ang vice mayor i-increase na nila ang mga casual ang minimum wage sa 306 aron subay sa at COA resolution o gani na executive order si mayor na i-increase na but yet executive order will not suffice. Yes. Di mo na siya pwedeng himuon lang ang pag-increase pinaagi sa executive order. So, executive order, i-implement lang man nimo, i-issue na nimo just to faithfully implement and comply with the ordinance or the law. So, you cannot issue executive order kung walay basis o balaod o wala po ordinansa. So, karon hinahanglan ng ordinansa aron ma-implement yun ang 306. Kasi na bagan, kini nga itong ordinansa nga ipanday o niyang hapon, effectively siya for sa atong mga casual na empleyado, no? How about ang effect niini, daghan man po namati nato karon, considering na naapo daghang mga trabahante sa mga igmuntas, sa mga tindahan, mga department stores,
Kain tawag sweldo nga ampo sa unta nga sa private na sa private sector nga unta usaka po unta ang ilang sweldohan considering po nga affected sa kayo sila and considering that this is a tripartite mandate, no? Apil man ang private sector niini sa paghimog decision on the regional level nga unta maabot na po og 306. So unsa may effect sa atong gipanday nga usa ka ordinansa ngadto pod sa pribadong sektor. Ado na ba pud kahay igmunta domino effect ngadto kanila nga sila usab musaka pod ang sweldohan? Dili man ka matawag nga domino nga kita naka-influence sa ila. Pero ang nabali ang private sector nga pinagi sa tripartite wage board mo nag-establish ang minimum wage. Yes, naka-influence siya kanang sa domino effect because of the rule applicable to private sectors employee. Now, mo ka nang gikuan po sa COA, i-mention nga dapat pareha po sa mga private sectors. So, sama gani bisag wala employer-employer relationship o nakita po sa ato ang COA, nakita po sa itong SSS, ang ato pong panggoberno ang mga kaswal. Wala gid tayo saktong proteksyon labi na pagpanabaho. So, busa bitaw covered sila sa SSS karon coverage despite that they are not there is no employer-employer relationship. Now, kita nasunod lang ta sa ila. Now, ang katong mga private sectors na wala gadawat sa katong mga empleyado, gadawat sa sulan, na ubos sa minimum wage, ang mag-implement na implementing bodies niya mo ang Department of Labor. Now, that is a violation of labor standards. So, kung lamang gani mga violation niya na ay atong mga representatives sa governor, mo implement niya na. Gani, dakong paglaom na labi na napakita na gito ka dasig ang both parties na magkauyon ang executive ug ang legislative na mabalik na po unta katong sama akong ibuhat sa miaging administrasyon nga ako pa sa labor kaya po ng chairman o sa senior citizen. Aside from the fact na ang labor ang national office lang ang naay gahom na magtuyok-tuyok sa tindahan aron pa ang pangutana o examine sa book kung tinuod ba nga ng mga laborer na workers na nagdawat o ubos sa minimum. Hinat pag mabalik na po kanina butang na po tagtawa na tama sa una na mutabang sa dole na as a team, as a monitoring team, kung napabay mga empleyado na gahatag og ubos na sweldo diya sa matag ilang private employees nga ubos na minimum wage. Kaya ito mga miaging termino katupong last year, ang kanang atong gibuhat is naghimo kitang monitoring team sa senior citizens kasi na-inspect sa mga kanang violation sa senior citizens, PDLEO, o kanang minimum wage o labor standards. O mo kana nga matingala mo nga muduso na itong karisya sa Konseho nga requesting the DOLE to investigate the specific like pressure steel, collaborator, and specific mga private employers. It was because that was the result of the inspection of the monitoring team that we conducted. So yun ako pagtaka karon, malambuo na kayo kaya at least tabang-tabang na kita sa mga flights sa mga private sectors, mga kahintang sa private sectors. Kung labi na lang itagaan po kita balik o casual, ano trabaho kayo? Sa Pickers Bahin, Councilor Abagan, agig chairman sa Committee on kining Transportation Traffic, no, Management, matawag na to, Committee on Police. Doon naman ni hangyo ka na to, kay kita may chairman sa Committee on Education, doon ni hangyo ka na to, kung bitong gusto may Tambo Central School, pwede ba daw kuno nato mahimuan ordinansa nga panahon sa, of course, ting klase, no? Monday to Friday, kano dito mga bagko nga mga bus, mga bagko nga bus, rural transit, local time, na na-address may Del Carmen or Tambo Terminal, panahon kuno sa kanabitang peak hours, kanabitang hatid sa mga bata, siguro mga alas 6, medyas buntag, tamang sa alas 8, no? 6:30 sa buntag, tamang sa alas 8, dahil pagpanuli na po, alas 3, alas 4, no? Alas 4 nga to sa alas 5, pwede ba daw ko in the meantime,
pwede ba ba nato mahimuang ordinance nga dili lang sa paagion nato diha ang mga dagko nga mga bus kay delikado kay disgrasya, murag muna by diversion o divert ang traffic nini agianan ruta sa mga dagko nga bus patubang ngadto sa of course Cagayan de Oro o diri sa kining pagadian baka nga area. Muna ba kayo mga pamaagi anak Councilor Abagan? Murag muna may diversion anak libalan. Ano may C3 ba? Pero ano mo human yung C3 pa yung sinaplanon? Pero kung dili ka mo Ay, pumagi diya ito, no? Wala naman ito ilain magian diya. Moro man ginagian na, kadalana. Now, naay bag-o karon sa ato makita. Kato C3 nga gikan diya sa corner yun, pasulod, no? Muliko kay bali magawas ka sa bus terminal. Kani sa mga nanaman dapat Ganun lang lagi ha, natakbo kayo sa C3. Yes. Pwede ka musunod diya. Pero ang problema pag sunod din mo diya, kaya mo agtok uwis na para matabok ka dito sa... tulay. Dili, kanandalan, no? Kaya ang barinaot, no? Barinaot, ang hinaplanon. No, dalan sinaplanon, going to tulay. Wala pa may tulay, pwede man ka muliko diha o sabalik ka dito sa highway na. No? Muyuto, muliko. Balik ka po sa paingon sa inaplanon, Barangay Hall. Ang problema is this, kana po pagliko nimo gikan sa C3, paingon diya sa hinaplanon nga dalan. Ubal para mo balik sa hinaplanon hall. Barangay hinaplanon hall. Gamay kay nga dalan ug I think that is a private land. So, ang akong nakita is Wala pa na matibawas og siminto diha, Councilor? Wala pa. Pero pwede pa diyan ako magian. Lagi. Paingon dito din, balik sila gas. For the public safety and security of the children. Now, pwede sila di ipaagi. Pero atong subayon nag-usap. Pero ako gyan po nagitugyan kay na may executive order si Mayor kung na nag-muna o usa ka team mga consultant na gasuri-suri karon gani ang ilang head anak mo si Mr. Dais dan sila Mr. Fuentes sila ni Colonel Baluran katong mga kwan sa traffic sa unang mga TMG so nagkutisiko gani sila itong the other day sa ako dere so nalipay ko nga at least naagi traffic expert o experience na makakuan gidana o ako sila gisultian nga unahon nila daan ang illegal terminal o ako po ginag-report sila bag-una nga ako po ikalipay nga na-identify yung terminal nga itong gimension lalo na terminal sa gawas naman tayo sa terminal sa southbound Dili mo kumagi. nga nabiha mamamantay galikaya ni ana kaya kung subayon ka sa una aron nga dili mo agi ang mga chief ang mga buses sa sentro mismo sa Iligan heart of the city lubong sa plaza ang kanina parking diha ang terminal diha so ang gibuhat karon sa panahon si Mayor Quijano is nabutang og bus terminal nga north there is Tambo wala magkatunas ng bar ang problema kay katong mga gikan sa southbound musunod din sa syudad imbis mo paingon sa Tambo kaya dito ang terminal di sila pasudlon na sa sulod na maghimo na mga illegal terminal lang yapon sa sulod so useless ang dili effective tanan huli ang katong gibuhat sa Tambo so sa gibuhat na po kana diha ang southbound pero kanang southbound that is only temporary kaya in kaso mahuman na ka ng C3 budaga na ka mas magamit na ka ng budaga na masakinan diha pwede naman ka na dili mo agi din sa siyudad diretso naman ka na sa northbound now pwede na siya nga dili na rintahan o biyaan na ka ng kaning southbound kay na-attain na po ang purpose for the general welfare of the people na dili mabutang sa kahadlok o kaning risgo ang kinabuhi o ang health labi sa pollution o traffic inconvenience and congestion diya sa siyudad so because of that pwede na din na magamit ang C3 o pwede na ito biyaan ang southbound pero sa pagkakaroon wala pa man ang husay siguro it is still necessary
ang paggamit sa southbound busa. Gibayran yun sa karong administrasyon pinaagi ni Mayor Preferencia ang renta niya nagikan sa July hantod karon June. So may Kamagi Terminal. Diya Kamagi Terminal. Sige. Salamat kayo, Councilor Abogano, sa inyong panahon na karong buntaga. Okay, salamat po da Councilor. Salamat kayo. Councilor Bayani. O may buntag sa Tusuking Patuminaw o mabuhay ang iligal. Salamat kayo. Yes. Salamat kayo si Councilor Providencio Bong Abagan Jr., ang chairman sa Committee on Transportation, no, sa Sangguniang Panlungsod, Police and Public Safety. Dahil chairman at the same time sa Committee on Labor, no, sa Sangguniang Panlungsod, ug chairman usab sa Committee on Senior Citizens. Nindot kayo ang iyang plano, no, nga karong hapon dunay proposal nga ipasar na for second and final reading, third reading, ang usa ka ordinansa nga nag-set og minimum wage sa ato mga trabahanteng kaswal sa City Hall, regardless of engagement. But pasabot nini, regardless kung casual request for employment, job order, no, through local project. So pwede na gyud silang malipay gyud kayo ba? Imagine 1/3 sa ilahang income kada adlaw ang musaka. So instead of probably around 4,000 pesos per month, mahimo na siya mga 6,000 size. May na kayo Kasi magagayan, musuldo lang ka og 4,000, musuldo lang ka mga less than 4,000. Pamliti lang nimo kada adlaw. Pila pamliti karon kada adlaw? 8 pesos, di ba? Minimum 8 pesos ang minimum. Pliti kada adlaw. City unya mo increase na po na. Di na lang city. Mauli dahil magbalon. Ako lang kayo 14 oraon pa sa 14 duha 28. Ang pamliti lang nimo is 28 pesos kada adlaw. Lain mo pang balon kay simple maniud man ka. Kulang kayo. Wala na di. Ang 200 pesos anak karon di na ka maka. Ang 200 pesos nimo kada adlaw, kuan og makuha kay siyempre mo plete man kada adlaw. Kulangan gyud kayo. Dayon imo pang bayas kuryente. Mahal ka atong bayran sa kuryente karon. Hastilan. Panalitan sa usa ka energy board. Ang kining 300 kilowatts nimo nga imong consumption sa usa ka ordinaryo nga tao. Ugutan na lang nato Brad kanang musildo og 4,000 ang bulan tingali naas mga 600 ngadto 700 na. Sa unang panahon mo na iyang bayaran karon doble na 3,000. Average mo is 3,000, butang pa lang 2,000 ang imong bayranan karon sa imong kuryente. Balik lang parilyahan kay ang imong balay dunay dunay TV, dunay gamay refrigerator, mo gyud pinaka-basic. Maski pobre tayo, do na magyud kay TV. Di na lang sa ato ipanda to washing machine. Wala may washing machine. Ang katong wala may plansa, ang wala na sila electric iron yan. Ang basic kayo makita na. Di na magani kay kuga plansa. Wala sa kung atong itandi no ang atong kuan ang kinabuhi sa usa ka ordinaryong Juan de la Cruz. Basic kayo, maski pag unsa ka pobre, maski pag mo ana sa Islam area, gawas katong pinakaubos gyud kayo. Kanang average nga usa ka tawo, pamilya do na gyud kay TV. No, radio. Of course radio. Dayon charger cellphone, di na mawala. Na charger cellphone, dayon gamay refrigerator. So kanalang tulo ka appliances, TV, radio, o refrigerator gamay. Ano na siya? Unya pila na konsumo ana kada 3,000 na. Gino. 3,000 na kada bulan. Ikaw joke pila inyong kuryente? 2,000? Ha? Wala na ulitaw. 3,000? Ulitaw ni joke. Ulitaw niya 3,000 na gani. Ito 3,000 na kada bulan. Ina ba sa lidag DVD na? Dili na wala na DVD. Di na ka lang tong kuan. Sa kanang sa usa ka ordinaryo nga kuan, kanang computer. Wa na sila computer yan. Wala computer na sila. Wala wifi. Of course, wifi. Sa middle class na imong kuan. Average mo. Kung sa usa ka ordinaryo kay nandiyan sa among imong 4,000. Lisod kayo, imong swildong 4,000 lisod, kaya ang imo lang bayran na kuryente, butang pa lang 2,000. Bayran na mas kuryente 2,000. Ang imo pang pagkaon, imo pang pliti kada adlaw, wala gyud. So pasalamat ang kaon pa. Kaon lang. Ang kaon mo mukaon ka average nga siguro ang imong consumption siguro mga 2,000 sad, 3,000 sad sa usa ka adlaw, di ba? 3,000 sa usa ka adlaw kay isda pirit,
then bulan, then ginamos. So wala gyud lisod gyud kayo kung dili nimo iset og standard ang imong wage o sulan karong mga panahon na. So that means to say kung mo-increase na siya og mga 1/3 sa ilahang kinitaan kada bulan, no? Unya usahay ra ba dilatar kayo sweldo sa gobyerno. So may May kayo na tag 2 months, 3 months, karong gani, may gani ka nakasweldo na 6 months gani. Unom ka bulan wala sweldo, magay ka nakasweldo ang uban. Kasweldo nagtag sa kabulan, tag 2 ka bulan. Nauta nga mo true na ni, no? True na ni kaning problema sa kasual diri sa dakbayan sa Iligan Nga di gyapon kasweldo. dili true na nga makasweldo. true na wala na ilibog, no? Wala na problema ang eksekutibo ug ang legislatibo. Wala na problema, no? Manginaot ko, naminaw man karon sa opisina sa mayor. O galabi na gyud ang tanang mga gapon nakita mi Melchor. Bisu-bisu ka na mo? Oy, of course, nga lang. Mayo man na si Melchor. Okay. Ikaw lang ni mga niya. Bisu-bisu ani. Dia, agkakuswagan ako sa antay ka. Ako kita. Imo pagjeje mo na lips to lips na. Dilibutan na sa Melchor, digahimo lang na siyang trabaho diya. Lagi. Nahimo yung taon. Sabko na nato maigsoon ang nahitabo sa unang mga panahon. Mo na ingon sa Ginoo ba nga, forgetting the things which are behind. Program na interview na ka. Ha? Interview na ni siya. Doy. Ani kay interview ala ni mo anta bitagon. Ikaw yung sige tawag sa imo? Di, panahon man ko kinaghay ko, maghay ko. So, Interview ko sa usa ka kuan. Mo mga ako. Namina man sila karon, no? Na councilor ang ngayon, magpa-interview na ko niya. Ugma, magpa-interview sa councilor ang ngayon. Maghay kay ulan-ulan ang budugma kay bagyo man. Bantay ka, councilor ang ngayon. Naminaw sila karon. We hope nga ma-interview na ninyo Isa man to si Jim. Ha? Jim Bako. Sige ko na sa kuan ako na. Mais Jim. Sige sa text na ko nga. So sige ba ka i-kuan i-greet ni kuan, i-greet ni Jim Bako kay interview na kuno ka. Kanina karon na murag interview na siguro to si partner siguro na to. Sige sa si Roy. Interview siya. Magpa-interview siya. Mas maayo. Okay, murag ngayon gyud siguro to magpa-interview kay murag na-mention man po siya. Mas maayo. Basta interviewin pa. Ika man ta sa radio. Mao naman ato trabaho sa unang panahon. Sa isi man ta nagsugod. Before ta nahimong konsyal no sa bayan Siligan. Mao man gyud ato teritoryo radio. Kaning station sa radio ba kinig nahimo sa imo. Dugay kayo. Radio pa ko 1998 my first time nako gikan man gyud radio. Basta mga kawana na ba? Di man. Bata pa taon. Bata pa taon. 40 anyos pa. Sige, pagkapin, 40 pesos lang. Anyway, basta ko na si Frank Busdos, si Consiel. Si Frank Busdos. Salamat kayo. Unya siguro tawagin lang ko tayo Frank ha. Okay, wala tayo panahon ba? Wala tayo oras. Lanagid. Tawagin lang ko tayo Frank sa inyong program. Wala tayo oras sa ngalan sa itong station manager, si Kuya Ramil Imburong, sa atong partner sa Pitas Lawak, si Jokio. Inyong alagad sa kanginan, City Councilor Ariel Parinio o City Councilor Pastor Bayani Ariola. Salamat, may buntag, Iligan. God bless, Iligan. Inudumati ang